Nasa biyahe nga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa ASEAN Summit. Naging pagkakataon po ito ng Pangulo para maibida ang Pilipinas sa iba't ibang lider ng mga bansa at makahikayat ng mga investor na mamumuhunan sa Pilipinas. Pero ano nga ba ang kahalagahan ng mga biyaheng ito ng Pangulo para sa bansa? Yan pong susuriin ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat. Kasalukuyan ngayong nasa Laos ang ating Pangulo, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dumadalo siya sa ASEAN Summit. At maraming nagtatanong, kailangan ba talaga magbiyahe ang Pangulo? At hindi lamang si Pangulong Marcos ang involved dyan, any president. Ano ba ang kahalagahan ng mga pagbabiyaheng yan? May patutunguhan ba yan? Hindi ba gastos lamang yan? Alam nyo, maraming klaseng visit o pagdalaw ang isang head of state o ang isang head of government. Meron tayong tinatawag na state visit na kung saan ito ay isang formal na pagbisita ng isang head of state at ito ay bunsod ng pagkumbida sa kanya na dumalaw sa isang host country. At ang layunin ng mga state visits ay mapalakas ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at kung sino man yung bansang nagkumbida sa Pangulo. Usually, ang mga state visits, medyo pagka-formal yan, high-level discussions, at cultural exchanges. Meron din tayong tinatawag na official visits. Ito yung mga less formal. Ito ay usually invitation na binibigay ng head of government rather than head of state. Kasi sa ibang bansa, ibang head of government. Sa head of state, ang head of government na prime minister, ang head of state yung hari. Sa Pilipinas kasi ang Pangulo, siya rin yung head of state, siya yung head of government. So usually, ang official visits may mga working meetings to discuss specific issues at mga katulad ng economic cooperation, security concerns, regional partnerships. Meron din tayong tinatawag na working visit. Ito yung mga maikli, mga focus na mga trips tungkol sa usapin ng government business. Kasama na rin dito yung pag-attend ng mga multilateral meetings katulad ng ASEAN na ginagawa ng Pangulo ngayon. O pagdalo niya sa UN General Assembly. Ang pagpirma ng mga kasunduan. Ang pag-discuss ng mga specific policy issues sa ibang pinuno. At nandyan din kung minsan ang ating Pangulo ay dumadalo sa mga summits katulad ng ASEAN, ng APEC, ng UN. At maliban doon, ang Pangulo nagbabiyahe din sa loob ng bansa para dumalaw sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na kung panahon ito ng katatapos lamang na sakuna. So na-enumerate ko po sa inyo ang iba't ibang klase ng pagbisita ng Pangulo sa ibang bansa at maging sa atin. Bahagi po ito ng trabaho ng Pangulo. At kung bibilangin natin ang dinadala nitong pakinabang sa atin, napakaraming mga investments ang dinadala. At hindi ko sinasabi kay Pangulong Marcos lang ito. Ang sino man na pinuno ang dumadalaw sa ibang bansa, ang layunin nito ay ipakilala ang ating bansa. At magkaroon tayo ng mga partnerships, magkaroon ng mga agreements. At ito ay nagdadala, nag-uwi ng mga goodwill mula sa ibang mga bansa, at kasama na rin dito yung investment sa ating development. Specific po dito yung nangyari sa China. Ang ginawa po ng Pangulo ay pinalawak niya ang alyansa natin. Hindi lamang ngayon sa Amerika o sa Estados Unidos, kundi pinalawak niya yan. Andiyan na ang Japan, andiyan na ang Australia, andiyan na ang South Korea. So, ito ay parang confidence building. Pinapalawak niya ang ating mga ang ating yung lambat ng ating pagkakaibigan, kumbaga. So merong katuturan ito. Hindi lamang ito gastos. Hindi lamang ito luho. Hindi na po pwede nating anong gagawin ng Pangulo? Nandito lang lagi sa Malacanang. Lagi lang nag-o-order. Iba na po ang panahon ngayon. Importante na sa pakikipag-ugnayan natin sa ibang bansa nating Pangulo ay pumupunta, dumadalaw, nakipagdaupang palad, nakikita mismo sa personal ng ibang leaders. At nang madalaw na rin niya ang napakadaming Pilipino all over the world. So yan lamang po, huwag masyado nating lagyan ng kulay.
Sapagkat hindi lamang si Pangulong Marcos ito, kahit sinong Pangulo ng bansa, yan po, trabaho na nila, kasama na nila ang pag-travel. Para yan, isulong ang interes ng bayan. At syempre, kailangan natin ng gastos dyan. Ang importante, nasusulit ang gastos. Hindi yung nagwawaldas lang tayo ng pera. At may naiuuwing hindi lamang investments, kundi goodwill mula sa ibang bansa. Yan lamang aking punto de vista ngayong araw na to. Maraming salamat. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.